lisensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Grabe naman po si kuya, yung may-ari ng kotse. Binagsak niya po yung cellphone, ayun o. Cotton cam ang pagtatalo ng isang SUV driver at rider sa Bulacan. Nagpakilalang LTO officer ang SUV driver at hinuli raw nito ang rider na nasiraan sa gitna ng kalsada. Pero bukod sa panguhuli, kinuhanan din daw ng cellphone ng rider at hindi pala kontento ang driver. Kung yung makikita mga kapuso, sa mga sandaling ito'y pinipisikal na ng lalaking nakastripe, yung sinasabing LTO officer. Yung cellphone ni kuya, binalibag niya. Ay, dapat nabuli niya yan kuya. Wait lang pa. May baril po ba? Sige po, may baril. Yan mo kaya, maraming nakakita na. Matapos ang insidente, agad na tumulog sa PNP San Jose del Monte, Bulacan ang rider na si Raymond. Ayon sa police report, nakasaad na nagkaroon ng matinding banta sa buhay ni Raymond matapos siyang harangin sa kalsada at subukan na kuhanan ng lisensya ng nagpakilalang LTO officer. Noong August 15, na-verify po namin lahat ng detalye ng tao. Meron na rin kaming mga natanggap na information na itong tao is assigned as LTO officer. Ngayon, pagdating po namin, i-verify po namin doon para makuha po namin yung buong detalye. Kasama po yung biktima para maturo kung sino yun. Agad naman po niyang na-verify yung tao at itinuro sa amin. Ang lalaking nakaalitan ni Raymond kinilala ng mga pulis na si Gregorio Glean. Nakumpirma ng San Jose del Monte Police na isang administrative aide ng Land Transportation Office o LTO, San Jose del Monte, Bulacan si Gregorio. Nakalagay din sa police report na nakitaan ng baril sa tagiliran si Gregorio na nagdulot ng matinding takot kay Raymond. Kasi as a public officer kami, kumbaga, hindi nakasibilyang ka ma'am. Papakita mo yung baril, talagang matatakot. May threat din. Ang resibong hawak ni Raymond sa kanyang reklamo, ang viral video kung saan kitang-kita kung paanong pinipilit bawiin ni Raymond ang kinuwang susi at cellphone mula sa nagpakilalang LTO officer. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng delivery rider na si Raymond Sario at ng LTO patrol officer na si Gregorio Glian sa opisina ng LTO. Sinasabi sa kasunduan na babayaran ni Gregorio ng danyo si Raymond na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Kasama sa halagang ito ang pambayad sa cellphone na sinira at kinuha ni Gregorio. Wala pong namagitan sa amin. Wala naman po kami magagawa kasi hindi po niyang biktima rin po yun. Kaya nga po nung nagsabi na pinaakyat po namin sa aming hepe. Doon po na sinabi ng aming hepe kung gusto mo ba yung ganyang usapan nyo na yan, yung kasunduan nyo na yan. Na umagri naman po ata yung biktima. Kapalit ng halagang ibinigay kay Raymond ang kasunduang wala na siyang legal na reklamo na isasampa laban kay Gregorio at ang pagpapabura ng video ng pangyayari online. Matapos ang kasunduan, si Raymond hindi pa rin daw masaya sa nangyari. Sabi ko, kulang pa to sa halaga sa cellphone ko. Tapos nung araw na hindi po ako nakabiyahe dahil sa wala na akong cellphone. Tapos po yung trauma po na ginawa niya po sa akin. Yung mga ilang araw po, bumabalik po ako dun sa LTO para mapakiusapan ko po siya na kunin ko po mahingi ko po yung cellphone. Sabi niya po, kung gusto mo talaga kunin to, bilhin mo lang sa akin ng 20,000. Parang pinapatubos niya po sa akin. Naku po, Mamang LTO officer, totoo ba ito? Sa tulong ng resibo, September 5, 2023, tuluyan ang nagsampa ng administrative complaint si Raymond laban kay Gregorio sa LTO main office. Yung ginawa mo sa akin na pagkuha mo ng baril sa sasakyan mo. At nito lamang September 13, 2023, muling nagkaharap sina Raymond at Gregorio sa PNP, San Jose del Monte, Bulacan. Dito na humingi ng tawad si Gregorio sa nagawa niya kay Raymond. Ako naman kasalanan ko yung sinira ko yung gamit niya, kaya willing naman ako ng tawad. Yun lang naman po hinihiling ko na yung pamilya ko po. Natatakot din kasi. Hindi, ba't matatakot? Magsabi ka kung magkano pa yung pwede natin itulong sa'yo, lapit ko na lang sa kanila, hihingi na lang din ako sa kanila. Parang tulong ko na lang din sa'yo. Para maayos na yan. Dahil po, isa din po akong anak na napakamanawin po sa magulang. Iintindihin ko po siya bilang tatay. Kasi, tutusin lang, may mga anak din siya na umaasa sa kanya.
Alam ko naman po yung mangyayari sa susunod dito kung ilalabang ko to. Baka sa kanya lahat ako. Nagkaayos man ang dalawang panig pero hindi pa rin daw makalulusot sa kaso si Gregorio. Hindi siya related sa patrol, hindi rin siya part ng law enforcement at the time of the incident. Sa regional office po is pwede siyang mag-suspend for a period of 3 months. Na-file nyo siya sa central office, so pwedeng yung action na yon is not just for suspension but also for revocation. After hearing, for drafting na yung resolution, for signature na kung ano po ba, kung suspension ba or revocation ang maipapataw sa kanya because of the road rage incident. Depensa ni Gregorio. Pag overtake ko, huminto ako, bumaba ako. Umovertake na rin jeep. Nakita ngayon ako ng mga driver, kilala kasi ako eh. Sabi niya, "Sir, hulihin mo, kanina pa yan." Yung ginagawa nila, wala silang pakialam. Na bumubusina na kami, hindi kami pinapansin. Eh ma'am, siyempre bilang isang LTO, sila na rin mismo nakita ako. Nilapitan ko. Paglapit ko sa kanila, sabi ko, bakit ganyan ang ginagawa nyo? Sir, nasira. Dapat hindi ganyan. Nagkukos kayo ng traffic. Sa huli, matinding pagsisisi ang nararamdaman ni Gregorio. Ngayon, humingi rin po ako ng, sabi ko, pasensya ka na kasi ikaw kasi. Pero kung binigay mo lang yung ORCR mo, tsaka yung lisensya mo, itatago ko lang. Kunwari, pinakita ko lang sa mga tao, dun sa mga driver na pag akala nila tinikita kita, pero ibabalik ko rin, sabi ko. Inamin ni Gregorio na kinuha niya ang cellphone pero sira na daw ito. Bali, ang hinahanap niyang pilit, ma'am, yung nasira na binayaran ko. Wala na, ma'am, yun eh. Talagang tuluyan ng nasira talaga, ma'am. Totally na siya, nag-block na yung cellphone, ma'am. Yun naman kasi, ma'am, obligado, ma'am, dahil sinira ko, ma'am, talaga eh. Dahil nga dun sa na ako. Pero sir, kahit sira siya, hindi niyo pa rin po siya binigay? Kasi di ba cellphone niyo pa rin yun, sir? Ma'am, kung ka ba, parang binayaran ko na kasi po, ma'am. Kaya hindi ko na rin inano sa kanya, ma'am. Binigay, ma'am. Sa bintang na naglabas daw ito ng baril. Wait lang ba? May baril po ba? The time, ma'am. Hindi, lagi po nakabulsa sa akin yan, ma'am. Binubulsa ko lang, ma'am. Depensa niya. Binaril na ako, ma'am. Dahil di siguro sa mga na-apprehend ko na tao na isa nakakahuli ako na medyo mabigat yung violation. Pero ano pa naman yun, ma'am, medyo matagal-tagal na rin. Sana yung mga ganun po, sana tulungan na lang po natin kung ano man po may problema sa nangyari sa kalsada. Tatanungin po agad natin ang problema. Maraming salamat po sa GMA. Tsaka po sa resibo po. Grabe naman po si kuya, yung may-ari ng kotse. Binagsak niya po yung cellphone, ayun o. Walang sino man ang may karapatang manakit at mang-abuso ng kapwa, lalo na kung ikay may posisyon na dapat pinagkakatiwalaan at magbibigay proteksyon sa publiko. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.